pangunahing tema ng aklat ay ang pagkakaroon ng kamalayan at pagnanais ng pagbabago. Mula sa pagiging mangmang o limitado ang kaalaman sa ilang aspeto, natuto ang pangunahing tauhan na kilalanin ang kanyang sarili at ang kanyang kapaligiran. Ipinapakita rin dito kung paano nagbabago ang pananaw ng mga tao habang nadaragdagan ang kanilang kaalaman sa realidad na buhay. Isa itong refleksyon sa kulturang Pilipino kung saan kinikilala ang mga kahinaan ng lipunan ngunit may hangaring magpatuloy sa pag-udlat at pagbabago. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ako si Jovelyn Siles. Hi everyone, my name is Angelica Lainapa. Today, i-discuss ko yung mga characters sa librong Aba Nakakabasa Pala Ako. Mga tauhan sa Aba Nakakabasa ni Bob Ong. Sa nakakatawa at nostalgicong semi-autobiographical na kwento ni Bob Ong na Aba Nakakabasa Pala Ako, si Roberto Bob Ong ang pangunahing tauhan at taga-salaysay. Bagamat ang kanyang mga miyembro ng pamilya at si Ulo ay may mga di malilimutang papel na ginampanan. Narito ang isang paglalarawan ng bawat isa. Unang karakter ay si Roberto Ong. Si Roberto Ong nakilala rin bilang Bob Ong sa naratibo at bida at ang boses kung saan umiikot ang kwento. Siya ay matalino, mapagmuni-muni at medyo mapag-alinlangan na may nakakatawang pananaw sa buhay at edukasyon sa Pilipinas. Kinukuha ng libro ang kanyang mga karanasan habang tumadaan siya sa sistema ng paaralan sa Pilipinas na madalas na nagbibigay diin sa mga kahalagan at kakaibang kultura na may pakiramdam ng nostalgia at sarkasmo. Ang kanyang karakter ay isang halo ng pag-aalinlangan sa sarili at nakakatawang pagmamasid na sumasalamin sa parehong mga kagalakan at paghihirap ng kanyang mga araw sa paaralan at maagang pagtanda. Pangalawa ay si Ulo. Si Ulo ay ang matalik na kaibigan ni Roberto at isa sa mga namumukod tanging tauhan sa libro. Ang kanyang palayo ay sumasalamin sa kanyang natatanging personalidad. Siya ay prangka at hindi nagpapaligoy-ligoy sa kanyang mga salita. Madalas siyang nagsisilbing nakakatawang kaibigan ni Roberto na nagpapanatili ng mga bagay na nakabatay sa katotohanan at nagbibigay ng nakakatawang kaluwagan. Ang kanilang pagkakaibigan ay nagpapalabas na higit pa sa karakter ni Roberto dahil si Ulo ay may posibilidad na maging prangka at taktikal na nagdaragdag ng lalim sa lipunan, nagdaragdag ng lalim sa panlipunan at nakakatawang komentaryo sa buong kwento. Panghuli ay ang pamilya ni Roberto. Ang mga miyembro ng pamilya ni Roberto ay hindi lubusang sinaliksik ng pag-iisa, ngunit gumaganap sila ng isang mahalagang papel sa pagpapalalim sa kanyang karakter at pagbibigay ng konteksyon sa kanyang mga karanasan. Kinakatawan nila ang tipikal na dinamika ng pamilyang Pilipino, kung saan ang mga magulang ay masisipag at edukasyon ay lubos na pinapahalagan. Ang presensya ng kanyang pamilya sa kanyang buhay ay sumasalamin sa desisyonan ng mga halaga at malapit na ugnayan na karaniwan sa mga sambayanan ng Pilipino na nagdaragdag ng init at pagiging tunay sa kwento. Ang kanyang mga magulang lalo na ay binibigyan diin ang kahalaga ng edukasyon at disiplina na humuhubog sa karamihan ng buhay at pananaw ni Roberto. Sa kabuuan, ang nakakabasa pala ko ay puno ng mga nakakaugnay na tauhan na sama-samang naglalarawan ng paglaki sa Pilipinas na ang nakakatawang salaysay ni Roberto ay nagbibigay buhay sa bawat isa sa kanila. And that's all. Sa kwentong Aba Nakakabasa na Pala Ako ni Bob Ong, ito ay naganap dito sa Pilipinas. Dito ay pinapakita ang iba't ibang lugar at aspeto ng buhay Pilipino na sumasalamin sa ating kultura, mga isyong panlipunan at mga pang-araw-araw na karanasan ng mga Pilipino. Hindi nakatutok sa isang partikular na lugar o panahon ang libro, kundi tumatalon ito sa iba't ibang punto ng buhay ng may akda. Kada chapter ay may sariling tagpuan na nagsisilbing background ng mga personal na kwento at pagninilay niya sa lipunang Pilipino.
Ginagamit ni Bob Ong ang mga pamilyar na tagpuan tulad ng mga eskwelahan, kalsada at tipikal na barangay upang magbigay ng nakakatawa pero mapanuring komento sa sistema ng edukasyon, politika at mga kaugaliang Pinoy. Ang mga lugar na ito ay nakakadagdag sa nostalgic at magaan na tono ng libro. Kaya mas nakaka-relate ang mga mambabasa sa mga kwento ibinabahagi niya. Dahil sa mga lokal na setting na ito, nahi-highlight ni Bob Ong ang mga kakaibang aspeto at hamon ng paglaki at pamumuhay sa Pilipinas. Sa paggamit ng mga pamilyar na lugar, napapadali niya ang koneksyon ng mga mambabasa sa kanyang mga kwento, lalo na ang mga nakaranas ng parehong sitwasyon. Hindi lang background ang mga tagpuan sa kwento, kundi ito ang nagpapalakas sa humor at relatability ng libro. Dahilan kaya ito ay kaakit-akit sa mga mambabasa. Hi, madlang people! Mabuhay! Hi, my name is Cecil G. Padrigo. Ano nga ba ang palangkas ng isang pelikulang Aba, Nakakabasa na pala ako? Aba, Nakakabasa na pala ako ay isang pelikulang Pilipino hango sa sikat na may parihong pangalan ni Bob Ong na sinusundan na pelikula ang buhay ni Roberto Ong na isang guro na dadalo sa kanyang high school reunion habang pinag-isipan na pupunta o hindi. Inaalala ni Roberto ang kanyang nakaraan, lalo na ang kanyang mga araw sa pag-aaral at ang kanyang relasyon sa isang espesyal na tao. Ang pelikulang ito ay manunood sa isang nostalgic na paglalakbay sa pagkabata ni Roberto mula elementarya, high school at kolehiyo. Nakikita natin siya na nag-navigate sa mga kagalakan at hamon sa paglaki, kabilang ang mga kalokohan sa silid-aralan, puppy love, at ang pagiging komplikado ng pagkakaibigan. Itinatampok ng pelikula ang nakakaakit na ugnayan ni Roberto at ang kanyang matalik na kaibigan na si Yulo. Gayon din ang masalimuot na relasyon nila ni Portia. Hi, I'm Namki, and discuss naman natin ngayon yung about sa symbolisms of this book. Even though this book is an autobiography of Bob Ong, it still has its symbolism, and some of them what we are going to tackle. Simulan natin sa pamagat. Aba, nakakabasa na pala ako. Isang powerful symbolism na nagpapahayag ng self-discovery at ang saya ng pagkatuto. Sinasagisag nito ang potensyal para sa pag-unlad at pagbabago, taglay ng edukasyon. Pangalawa, sistemang pang-edukasyon, inilalarawan bilang isang magulo at kadalasan hindi epektibong institusyon. Ang siksikan ng mga silid-aralan, kakulangan sa mga resources at hindi napapanahong paraan ng pagtuturo ay sumisimbolo sa mga sistematikong hamon na kinaharap ng edukasyong Pilipino. Panghuli, bulok na sistema. Inilarawan ng terminong bulok ang mga kapintasan at katiwalian sa loob ng sistemang Pilipino. Sinisimbolo nito ang pangangailangan para sa reforma at ang potensyal para sa pagbabago. Ilan lamang ito sa mga simbolismo na mababasa o makikita sa aklat ng Aba, Nakakabasa na pala ako. Talaga namang masasabi ko na ang mga ito ay makabuluhan, ngunit may ipahayag sa nakakaaliw na paraan. Kaya naman para sa akin, ang librong ito ay aking mairerekomenda sa pangkalahatang mambabasa. Tone and mood ng Aba, Nakakabasa na pala ako. Aba, Nakakabasa na pala ako ay isang talambuhay na nagbabalik tanaw sa mga araw ng pag-aaral ng may akda na si Bob Ong. Mula sa kanyang unang araw sa elementarya hanggang sa kanyang hindi magandang karanasan sa universidad at nagtatapos sa kanyang sariling pagpasok sa propesyon ng pagtuturo. Dahil isinasalaysay ng pangunahing tauhan ang kanyang mga karanasan noong kabataan at pagbibinata, ito ay isang kwentong mapangarapin. Ito ay parehong sentimental at mapanlikha habang inaalala ni Bob Ong ang kanyang karanasan sa sistema ng edukasyon na may halong komedya at pagsusuri sa sarili. Ang mga mambabasa ay binibigyan ng natatangi at simpatsyang pananaw sa mga pagsubok at tagumpay ng paglaki sa pamamagitan ng kanyang nakakatawa at tapat na pagsusulat. Ang
Aba, nakakabasa na pala ako ay maaring hindi isang aklat na tuwirang nakatuon sa larawan. Isinasaad nito ang malinaw na wika at mga kaugnay na kwento upang makalikha ng isang makapangyarihan at nakakaantig na karanasan sa pagbabasa. Ang paggamit ng mayakda ng salitang balbal sa Tagalog, ang kanyang nakakatawang mga obserbasyon at ang kanyang mga pananaw sa kulturang Pilipino ay nag-aambag lahat sa isang masigla at kaakit-akit na kwento na umaabot sa mga mambabasa. Sa pamamagitan ng kanyang mga karanasan, hindi lamang nagbibigay si Ong ng isang pananaw sa mga realidad ng edukasyon sa Pilipinas, kundi nag-aalok din ng isang makapangyarihang opinyon tungkol sa diwa at katatagan ng mga Pilipino. Ang kwentong Aba, Nakakabasa na pala ako ay tungkol sa kanyang naging pagsubok at karanasan bilang isang estudyante simula elementary, high school, college at hanggang siya ay maging isang hirap na guro. Ang kwentong ito ay isang autobiographical na nobela na sinulat ni Bob Ong. Pinakita rito ang malungkot at masasaya niyang karanasan bilang isang estudyante at nabanggit din dito ang mga suliranin at kinakaharap ng bawat estudyante. Pinakita din sa kwento ang magandang samahan ng isang tunay na magkakaibigan at higit sa lahat ay ang kahalagahan ng edukasyon sa buhay. Ang mensahe ng kwento ay habang tayo ay nabubuhay, patuloy tayong nagkakamali at natututo at nakakaranas ng iba't ibang problema.